Magandang tanghali, buong Pilipinas. Nasa ikalawang araw na po tayo ng GCQ at MGCQ. Umpisahan po natin ang ating briefing ngayong araw sa balitang IATF. Nagpulong po kahapon ang mga miyembro ng IATF at ito po ang mga mahalagang bagay na kanilang napagkasunduan. Una po, yung inadapt ng IATF ang Safe Pass for COVID-19 Prevention and Incident Management Platform sa lahat ng business establishments. Pangalawa, pinayagan na po ang dine-in operations pero hindi po nangangahulugang piyesta at inuman na. At sa ngayon po, ang dine-in ay para lamang sa MGCQ. Kailangan pa rin sumunod ng Minimum Public Health Standards Protocol. Pwede pa rin ipasara ang outlet kapag hindi sumusunod sa tinakda ng DTI at DOT na siyang maglalagay ng post-audit mechanism. Kaya sa araw na ito, ipipresenta natin ang salient points o mahahalagang punto ng DTI guidelines on minimum health protocols for dine-in restaurants and fast food establishments. Maglalabas ngayong araw ang DTI ng Memorandum Circular ukol dito. Para sa non-single-use menu, sa pagpasok, dapat siya ay i-escort sa assigned table na may corresponding number. Pipili ng order sa menu na nakalagay sa mesa o sasabihin sa order taker na may 1 metro na social distancing. Ang customer at server ay kailangang mag-sanitize ng kamay pagkatapos mag-order at magbayad. Sa pag-setup ng service station, walang buffet at self-service areas para sa food bars, condiments at utensils. Mag-designate lang ng lugar para sa take-away or pick-up. Ihiwalay na lababo para sa hand-washing ng kitchen staff at ng dine-in customers. Contactless na drive-thru counters, pagsara ng play areas. Ito naman ang mandatory procedure sa paglabas. Walang physical contact habang nagbabayad. Maglagay ng maliit na tray sa pagtanggap ng pera. Mag-alok ng alternative modes of payment kung applicable. Regular na sanitation ng high contact areas tulad ng hawakan ng pinto, common tables at iba pa. Ang manager on duty ay dapat siguraduhin ang pagsunod na may minimum public health standards. Sa mga lugar na dineklara na nasa ilalim ng modified General Community Quarantine, dine-in restaurants ay pinapayagan mag-operate ng 50% capacity simula June 1, 2020. Pero sa lugar na nasa ilalim ng GCQ, pakihintay po ang announcement para sa mga date ng reopening. So nag-aantay pa po tayo kung kailan pwede magkaroon ng dine-in sa GCQ areas. Pumunto naman tayo po sa COVID-19 updates. Ano po ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas? Ayon sa pinakahuling datos ng DOH, nasa 18,638 na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Patuloy ang magandang numero ng recoveries. May 3,979 recoveries ang nai-report kahapon, samantalang nasa 960 naman ang mga namatay sa COVID-19. 3 po sa mga namatay ang naitala kahapon. Sana po dumating ang araw na wala na pong balitang merong namatay sa COVID-19. Mangyayari po ito kung patuloy nating susundin ang minimum health standards na itinakda ng ating health officials. Bago po tayo tumanggap sa ating resource persons, gusto ko ring ipaalam sa lahat na kanina ay nagsalita na po si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere at kanyang nilinaw na hindi lamang po natin naabot ang 30,000 target testing capacity daily. Lumampas na po tayo with 34,000 with 49 accredited laboratories pero hindi po natin ito na ma-maximize kasi ayon sa DOH may problema pa rin sa mga supply at equipment. Parang ganito po yon. Meron po tayong isang van na ang capacity ay 12. Hindi naman po ibig sabihin na sa araw-araw ay may sakay siyang 12. Pwedeng may araw na 10 o minsan 8. Ang punto po ay kaya natin magsakay hanggang 12. So kaya na po natin mag-test hanggang 34,000 a day, bagamat ang daily test rates po talaga ay magbabago at hindi po kapare-pareho. Nasa okay. So bago po tayo tumanggap ng questions, meron po tayong 2 bisita ngayon. Ang kalihim po ng Department of Transportation,
Secretary Tugade at ang kalihim ng Department of Labor, Secretary Bello. Malacañang Press Corps, ihanda nyo na ang inyong mga tanong sa dalawa sa pinakamagagaling na miyembro ng gabinete. Meron ba ho kayong opening statements? Magandang tanghali ho sa inyong lahat. Una ho, may mandato ang kagawaran ng transportasyon na kung saan nasasaad at sinasabi na kami ay mandated to provide forms of transportation to assure the convenience and mobility of the traveling public. Ito ho yung mandato ng kagawaran ng transportasyon. Pero ngayon ho, sa kadahilanan nangyayari yung tinatawag na pandemic COVID-19, meron ho kaming bagong responsibilidad. Ang responsibilidad na yon ay nagsasabi na sa aming hangarin na tuparin ang aming mandato sa transportasyon, kailangan ho gawin namin ang pamaraan at nauukol upang yung spread ng tinatawag na virus ay mahinto, matigil at mawakasan. Ito ho yung balanseng aming ginagawa sa pagganap ng aming katungkulan. Kaya nga po, ang approach ng Department of Transportation ay mag-provide kami ng isang sistema, proseso at kaganapan na tinatawag namin gradual, partial, calculated, and limited. Kaya nga po, yung mga ginagawa namin ngayon are all along this line. It is gradual, it is calculated, limited, and partial. Sabihin ko lang ho, na yung pag-transition ng National Capital Region from the ECQ to GCQ, ang ibig kong sabihin nito ay hindi binigyan tayo ng lisensya o lisensyado tayong lumabas kung kailangan nating gusto. In fact, bagamat na sa GCQ na tayo, meron pa rin hong kwarantina. Kaya nga ba't tayo pinakukusapan ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon, na sa ating pagbalangkas ng kwarantina, kailangan lang ho tumupad tayo sa mga protocol na ilinunsad, ilinahad ng IATF, kasama na ho yung Department of Health. Kaya nga ho, ang sinasabi natin, hindi ho ilisensya ito para lumabas. Ito ho ay lumabas ka lang to pursue essentials. Bangkasin ho natin yung sa hanap buhay. Hindi ho ibig sabihin na sa GCQ tayo, lahat tayo ay pwede na lumabas at maghanap buhay. Hindi ho ganyan. Nakikiusap ang Administrasyon Duterte at ang pamahalaan na kung saan sinasabi namin sa mga employer, please lang, employer, huwag papasukin lahat ng empleyado, sumupad tayo, 50% kung maaari lamang. Sinasabi namin, please lang, employer, humanap kayo ng pamaraan na kung saan yung oras at araw ng paghahanap buhay ay diktado. Pwede tayong magkaroon ng flex time. Pwede tayong magkaroon ng tinatawag na work from home. Meron tayong pagkakataon na kung saan meron tayong 4 days week work, kagaya ng ginagawa sa kagawaran ng transportasyon. Ito ho ay lahat nagsusumamo ang pamahalaan at administrasyon, Mr. Employer, please do all this. At sinasabi po namin, nung nakaraan, sinabi ng DTI, kung kayo'y magbubukas ng kaganapan ng paghahanap buhay, kailangan nyo lang yung mga employer ay mag-provide ng ways of communications and transportation kagaya ng shuttle bus. Ito ho, sambot at sama-sama tayong magkapit-bisig nang sa ganon, ma-address natin yung tinatawag na balancing act in the performance of our mandate as transportation. We provide the modes of transportation as we balance that with our responsibility to make sure that the spread of the virus is contained, mitigated, and totally removed. Yan lang po, at I'm looking forward to our fruitful dialogue. Maraming salamat, Secretary Artugade. At siyempre naman po ang kalihim ng Department of Labor and Employment, Secretary Bebot Bello. Thank you, Secretary Harry, my friend, Secretary Art. Alam ko, hindi nyo interest ito kasi ito ay tungkol sa mga OFW natin. If you recall, may utos ang ating Pangulo noon. Starting May 25, sabi niya, meron tayong 24,000 OFWs na stranded sa iba't ibang hotels, including yung mga
temporary quarantine facilities. I want them home. I want them home within 1 week. And medyo nagulantang kami doon dahil napakahirap noon, no? Kasi unang-una, we have to address yung problem of yung quarantine, testing, another testing, at hindi natin makontrol yun. Pero notwithstanding that, ay pinilit namin. At nagkaroon ako ng daily report kay Secretary Harry kung ilan everyday. At nung as early as May 29, nag-report na ako kay Secretary Harry kakuha. Secretary, meron na kami na pauwi na 19,010 na OFWs. Meron pa akong kulang na 5,000 plus. So, sabi ko, palagay ko makakayanan namin dito. And every day thereafter, kinakabahan na ako kasi hindi pa namin as early as as late as May 30, kulang pa kami ng 3,000. Then came 31 ng gabi. Sabi sa akin, umaga pala, 6 o'clock in the morning of May 31, sabi, Sir, meron na tayong 23,000 plus. Sabi ko, kulang pa yan. Sir, mamaya, hintayin nyo lang hintayin nyo yung mga 2 to 3. May makakaway na mga bailan. At saka yung mga sinusundo na mga kamag-anak. True enough. At 4 o'clock, nag-report sa akin si Administrator Kakdak. Sabi niya, Sir, kaya yung 24,000. Sabi ko, naginawan ako. So at 11 o'clock, on the eve of May 31, dumating ang balita. Sir, 24,000 na tayo. 24,038. Agad-agad, pinadalan ko si Secretary Harry, pinadalan ko si Secretary Major Dea, at saka si Senator Bongo, just to keep them informed. So, as late as 11 o'clock, late in the evening of May 21, naabot na po namin yon. And then the following day, meron pa kami naabot. So, total, nakapauwi kami as of June 1, 25,002. 10,100 by air, 7,900 by land, and 385 lang by sea. Okay, kasi medyo mabagal yun mas mabilis yung Anyway, maliban doon, meron 6,576 OFWs na sinundo ng kanilang mga kamag-anak. Pinuntahan sila sa mga hotel. Meron naman certificate from the Bureau of Quarantine na negative sila. So, pumayag na kami, pinauwi na sila. So, that records for about 6,576. A total of 25,000. Sabi ko kay Secretary, mission accomplished. Ayan. So anyway, alam ko na this is also of great interest to many of you kasi ang dami nagtatanong, ilan ba ang ating mga OFWs affected by COVID-19? Okay, we have here a record of 343,551 OFWs affected. When it's women mean affected, either they were displaced because of COVID or merong tinamaan talaga ng COVID. Now, our record will show na doon sa 343, meron na displaced na OFWs about 341,161. Medyo serious yun. Pero ang mas serious, 2,390 ang affected by COVID-19. And then, more serious, of the 2,390, 72,000 died sa ating mga kababayan. Pero meron din good news, nakarecover ang 678. And active cases, 1,640. Now, if you recall, Senator Sec.Harry, I reported about 1 week ago, sinabi ko that we are expecting 42,000 OFWs being repatriated within the month of May up to the month of June. That's 42,000. Talagang big order yon. So, fortunately, we received report from our
labor office abroad by our labor attaché, and they inform us, sir, sabi nila, doon sa 42,000 OFWs, ang mapapauwi lang natin ay 16,679. Why? Kasi sila lang nakakompleto ng mga papeles. Yung tinatawag nilang ikama or yung exit visa. Yung kanilang clearances from their employers. At saka, siyempre, yung ticket nila pauwi. So, only 16,679 will be coming in, and some will come in already. Meron nang dumating mga around, by this time siguro, lampas na ng 1,000. So, ang darating lang within the month of May and June, 16,679. Kaya kahapon dun sa Interagency Task Force, nakiusap ako na kung maaari makipag-meet ako kay Secretary Tugade para sa kanyang mga sasakyan, aeroplano, barko at saka buses. Yung kuminsan kasi yung mga buses ni Secretary Tugade namimili. Kalahin mo gusto nila puro southbound. Ayaw nila pumunta sa amin. Kasi daw yung daan papunta sa bagay, tagaroon din si Secretary Tugade. Rough road at saka ibang terrain hindi kagaya sa southbound na puro patag. So, yun ang pakikiusap ko kay Secretary Tugade to provide the transportation facilities, and then sinama ko po sa invitation si Secretary Vernan of Tourism kasi kakailanganin naman namin yung mga hotels niya, mga motels niya, mga pension houses niya, mga inns niya, kailangan namin yun para na naman doon sa 16,000 na darating. And of course, I also ask for Secretary Charlie, who is the chief implementer, to help us in the, again, yung quarantining and testing either by PCR or rapid testing. Kasi kailangan natin yan. I don't want, again, yung incident na na-stranded yung 24,000 to happen again. Nakakaano talaga. Nakakaawa yung ating mga OFWs. Talaga, hindi ko talaga masabi how I felt for them. Some of them were, in fact, a lady was calling me. Sabi ko, saan ka ba? Sabi sa akin, sir, nandito ako sa Sogo. Sabi anong ginagawa mo dyan? Sir, dito ako nilagay. Ilang beses na ako na-swab. Palaging negative, pero hindi pa ako nauwi. Sabi ko, bakit ka hindi kinukuha? Ewan ko, sir, walang dumarating. So I called up administrator. Sabi ko, administrator, meron isang babae sa Sogo. Mag-isang buwan mahigit na siya. You better go get her. Oh, fortunately, napunta na agad ni administrator Kagdak at naiuwi niya. So yun ang ating kuwan ngayon, ang ating trabaho, Sec Tugade, pakiusap, tulungan mo ko, pauwi na itong 16,679. Meron ka kasing suggestion Sec Tugade, na bago umalis sa point of origin, yung country of origin, sabi ni Sec, para ma-facilitate yung quarantine dito, magpa-test na sila doon. That is a suggestion from very experienced work official. Siguro mas mabuti na na siya. Malaman natin later on kung ano talaga yung intention niya tungkol doon sa testing from the point of origin. Thank you po. Thank you very much. Salamat, Secretary Bello. Punta na tayo sa mga tanong galing sa Malacañang Press Corps. Trish May Tirada, CNN. Pakisabi kung kanino yung tanong. Good afternoon po. Sir, my first question, I think, the first two questions are for you. Bale po, ang una ko po sanang topic is about the social amelioration program. Kasi po nabanggit po ni Pangulong Duterte sa kanyang 10th report last night na 1,200 LGUs na po yung nakapag-submit ng kanilang list ng waitlisted or left out beneficiaries. Sir, hindi lang po sana kami ng update if there is now a specific timeline or deadline kung kailan po masisimulan itong pamimigay ng second tranche ng social amelioration program. Kasi po, tapos na po yung ECQ and we're now on GCQ po. Well, uulitin ko lang po, yung second tranche na ibibigay sa 12 million na nanatili sa ECQ or MECQ nung pangalang buwan ng ating ECQ, maibibigay pa rin po yan maski nasa Hunyo na tayo.
So marami po kasi talaga nagdilinaw niyan kung dahil GCQ na sa Hunyo, makakakuha pa ba sila. Ang basihan po, ano yung classification ng lugar ninyo nung pangalawang buwan ng ECQ at MECQ. Kung kayo po ay nakatira sa lugar na ECQ at MECQ, mabibigyan pa rin po kayo maski buwan na ng Hunyo. Now, kahapon po, nandito rin si Secretary Anyo, hindi siya makapagsabi kung kailan talaga magsisimula, no? Pero sa report nga, halos lahat naman ay nakapag-liquidate na, inaayos lang po yung electronic transfer dahil nais natin ngayon mapabilis. So, konting antay na lang po. Alam ko po na hindi pa nagsisimula, pero pag nagsimula po yan, naku po, napakabilis naman po niyan dahil we will rely primarily on electronic transfers. Next question po. Thanks. Sir, about naman po dun sa anti-terrorism bill, since Malacañang or the President certified it as urgent yesterday, of course, umingay po ulit, may mga criticisms asking mainly, bakit po kailangan nito, why is this a priority bill when we are in the middle of a pandemic? And although the government is saying that there are safeguards, many are concerned or they are expressing their fears na paano naman po on paper, it looks nice, but the implementation could be different, sir. Well, alam niyo po, medyo may alam tayo dyan, no? Meron po tayong 3-volume books na pinablish ng Cambridge na kinukumpira ang mga anti-terrorism laws sa buong mundo. At isa po talaga sa pinakamaluwag na batas, ang batas natin dito sa Pilipinas, yung Human Security Act. So ang mga provision naman po ng amendments to the Human Security Act, binasa rin po natin kung ano yung mga batas na umiiral sa mga batas, mga bansa gaya ng Inglaterra, Estados Unidos, at saka Europe, no? So makikita nyo, Australia, lalong-lalo na, no? So wala naman pong draconian na provision dyan. Lahat po ng provision dyan, ibinase rin natin sa mga batas ng mga iba't ibang bansa na mas epektibo po ang kanilang pagtrato dito sa mga terorista. Now, alam ko po, panahon ng COVID, pero itong mga bills naman pong ito, naisampa na nung 17th Congress pa, hindi lang naisa batas ng 17th Congress. At wag po natin kalimutan, hindi po tayo estranghero sa terorismo. Nandyan po yung karanasan ng Marawi, nandyan pa rin po yung mga pinagagawa ng Abu Sayyaf sa Sulu. Okay, sir. Sir, my last question is for Secretary Bello po. Sir, nabanggit niyo po kanina na merong over 300,000 OFWs na apektado po nitong or displaced or nawalan ng trabaho dahil po sa COVID-19. Ano na po, sir, yung magiging plano ng government for these people? Mukhang since dumadami po yung unemployed individuals natin dito sa country. And at the same time, sir, isabay ko na rin po, yung dun po sa discovery ng mga illegal Chinese health facilities, may balita na po ba tayo kung may mga nalinya po ba for deportation na involved dito sa illegal Chinese health facilities? And ano po yung ginagawa ng mga Chinese na itong doctors dito sa Pilipinas, and at the same time, yung ano po yung nature ng trabaho ng mga, kumbaga, clients nila, yung mga pumupunta po doon? Okay. Thank you for the question. Regarding po doon sa 343,000 plus na affected by COVID-19, I mentioned to you na 341 ang displaced. In other words, they were either terminated ang trabaho nila, they are no longer employed, or they continue to be employed, kaya lang hindi sila makapasok because of the lockdown. Hindi sila makapasok, so no work, no pay. So displaced pa rin sila. Ngayon, doon sa 341 na yan, magtataka kayo na only 95,000 are stranded. Sabihin nyo sa akin, what happened to the more than 100,000? I will tell you, I myself am surprised that more than almost 200,000 of them do not want to come home. Ayaw umuwi. They'd rather stay there, especially those coming from America and from Europe, Rome, Madrid, United Kingdom, ayaw magsiuwi. So anyway, that makes our work lighter kasi we are left with only 95,000 stranded and only 42,000 to be repatriated. Kaya lang we can only repatriate only 16,000. Now regarding po yung sa mga Chinese, alam mo, when you are caught
violating the laws of the country, ang immediate action dyan is deportation. Now, when it comes to deportation po, only the Department of Justice can answer that. Pero siguro po, dadagdagan ko lang, as far as deportation is concerned, automatic naman po yun. Kung ikaw ay isang dayuhan at nahuli na may ginagawang krimen, isang option po is yung immediate deportation, pero meron pong proseso na dapat sundin bago sila finally ma-deport. Yung declaration of being, ano ba tawag dito? Undesirable alien, no? Kung sila ay may papel o di naman kaya kung talagang illegal ay yung deportation for lacking papers to remain in the country. Si Yusek Rocky. Okay. Good afternoon, Secretary Roque. From Rose Novenario of Hataw, ano daw po ang paraan na isip ng pamahalaan para makabangon ang ekonomiya nang hindi isinasakripisyo ang kapakanan ng mga manggagawa? Bakit daw po kailangan magdusa ang mga obrero sa kawalan ng maayos na plano ng gobyerno sa public transportation? Gayong sila ang inaasahang puwersa para maibangon ang ekonomiya mula sa dagok ng pandemya. Mula pa rin kay Rose Novenario po Yung first yan. part, yung second part, si Secretary Tugade. Yung first part po, sa susunod na linggo, i-guest na natin dito si Secretary Carl Chua at si Secretary Dominguez. Pantapos natin i-guest si Secretary Avisado. Pero ang strategy po natin para sa recovery, umaasa pa rin po tayo sa build. At umaasa pa rin po tayo doon sa second part ng ating tax reform, no? Yung para sa income tax reform naman, para ipababa ang corporate income tax pero tatanggalin na yung mga loopholes, no? So importante po rin po 'yan sa ating strategiya. Yung sa pangalawang question, Secretary Tugade. Yes, ma'am. Yung sa katanungan ho, meron ho dalawang predikado doon na gusto kong tumbukin. Una ho, sinasabi sa katanungan na sinasakripisyo natin yung mga ordinaryong manggagawa. Pangalawa ho, sinasabi sa katanungan, walang plano sa transportasyon. Ayan yung himayin ko, yung katanungan na to. Una, yung sinasabing walang plano, meron hong plano. In fact, ang nangyayari dito ngayon, for the first time nakikita niyo yung pagbabago ng landscape ng EDSA. For the first time nakikita niyo yung bus augmentation. Maraming pa hong mga plano. Hindi ho totoo na walang plano. Meron ho mga plano at sa aming paglunsad at pagganap ng mga planong ito, naturalmente na merong mga taong nai-inconvenience. Sinasakripisyo pa ho natin ang mga manggagawa? Hindi po. Lahat ho tayo dito sa panahon na ito ay may tama, may inconvenience, may moments of discomfort. Lahat ho tayo meron yan. Ang pakiusap ko lang ay magkapit-bisig tayo at intindihin natin yung estado at sitwasyon. Pagkat itong inconvenience na to sa aking pananaw at sa aking paniniwala ay temporary lamang. Mapapalitan ho ito ng tinatawag natin ng long-lasting convenience and connectivity and mobility of people. Ako ho'y nakikiusap na dapat magkaintindihan tayo, dapat magkapit-bisig. Doon sa katanungan, ano ho yung gagawin natin upang yung ekonomiya ay manatiling dumausdos at manatiling lumipad. Nabanggit na po ni Secretary Harry yung build. Marami hong mga flagship project ng build na tinutukoy at binibit-bit ng kagawaran ng transportasyon. Plano ho namin na ituloy ito in accordance with the timelines that is acceptable and within the context of commitments in so far as the nature and the depth and substance of the projects are concerned. Naniniwala ho kami na yung pagtaguyod at pagganap ng build mga flagship projects, ito ho ay magsisilbing plataforma at susi upang ang ekonomiya ay manatiling umunsad at manatiling mag-grow. Ito lang po. Maraming salamat po. Next question, please. Tanong pa rin mula kay Rose Novenario ng Hataw, ano daw po ang punto ng pagbabawal na makabiyahe ang jeep kung pinapayagan naman magsiksika ng mga commuters sa mga truck ng mga pulis at militar? Secretary Tugade. Una ho, again, the assumption na pinapayagan namin na magsiksikan sa mga truck, wala ho kaming pinapayagan dyan. Basta ginamit yung modality of transport, social distancing must be observed. Kung mga may nangyayaring ganyan, hindi ho yan resulta ng
pagpapayag, but resulta ho ng tinatawag natin failure of implementation at kailangan lang i-correct. Bakit ho pinagbabawal yung jeepney? Meron ho tayong hierarchy of transport modalities na kung saan nakapabuod doon yung mga uunahin na gagamitin na transport systems and modalities. Nandiyan ho yung tren, nandiyan yung bus, nandiyan ho yung P2P, yung Grab, yung taxi, pati nga ho yung bisikleta at tricycle nandiyan. Ibig ho bang sabihin, forever hindi na magagamit yung traditional jeepney? Hindi ho. Hindi ho forever hindi magagamit yan. Ang ibig lang hong sabihin sa hierarchy of transportation, kung kakapusin ang instrument of transportation, pwede hong ipasok yung jeepney dyan. Kailangan lang ho, merong roadworthiness. Bakit ho nasa ilalim ng hierarkiya yung jeepney? Ganito ho yun. Una ho, the health and safety components are there. Pangalawa ho, yung hirap ng social distancing. Ang pangatlo ho, yung tinatawag na roadworthiness. Kung makakamtan yung mga implementable health protocols at magiging roadworthy yan at kakapusin yung tinatawag natin na hierarchy of public transportation, then papasok ko at gagamitin yung traditional jeepneys within that concept and along that depth. Maraming salamat ho. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, before I proceed to Secretary Tugade, Secretary Roque, do we have an update po on the religious gatherings? What are the chances that the IATF will allow the activities in the church? Or kung hindi pa po siya na-approve, kailan po siya naka-agenda? Naka-agenda po siya kahapon at nagkaroon po ng desisyon na hindi muna po papayagan ang mass gathering for religious purposes. I cannot say when mapapayagan po yan, pero titignan po natin ang datos. Titignan po natin kung ang case doubling rate, titignan po natin ang preparedness for critical care. No? Pero sa ngayon po, hindi pa po papayagan ang mass gathering for religious purposes. Okay. Sir, for Secretary Tugade po. Sir, I understand papayagan na po yung mga domestic flights doon sa mga GCQ areas. Pero what will be the limitations? Paano po if the local government decided that they don't want to accept domestic flights for now? And meron din ba silang, do they have the authority to impose, for example, quarantine if meron pong nagbabalik doon sa mga areas nila? Napakagandang katanungan ho yan. Alam nyo, kagabi, naggawa ng isang memorandum order, sulat, ang ating mahal na kalihim si Secretary Charlie Galvez, na kung saan, ang sabi niya sa CAB, payagan na yung commercial aviation GCQ to GCQ. Provided two things. Number one, hindi gagamitin ito exclusively for leisure. At number two, kailangan ho, aprobado at may conformity yung local government. In other words, the moving predicate for this approval is the conformity of the local government in allowing departure and acceptance of the traveling public by air. Importante ho ito, pagkat tama ho yung tanong nyo. Anong magagawa natin kung gagawin natin, palili pa rin yung mga aeroplano at hindi naman tatanggapin ng local government o hindi pa papasukin. Kailangan ho, harmonize ho yan at coordinated. Kaya nakapaloob sa memorandum letter na sinulat ni Kalihim Charlie Galvez, kailangan approve ho ng local government. So if hindi nila inaprubahan, automatic sir, bawal din yung domestic flight doon. And they also have the authority to impose quarantine. At this point in time, yes ma'am. Yes ma'am. Gusto ho namin ilunsad itong proyektong ito na merong harmonized cooperation, harmonized understanding between IATF, the Aviation Authority, and the local government. Sir, last question po for Secretary Bello. Sir, you mentioned earlier na nasa 343,000 yung affected na OFWs, but the budget for the ACAP, yung subsidy natin for OFWs, is good for 150,000 only. So I understand you already asked for additional
budget. Ano na po yung nangyari dun sa request natin for additional budget? Kaya po ba ng DOLE na tulungan yung 343,000 affected? Very good question. Originally, we asked for a budgetary allocation of 1.5 billion because we estimated that there would be at least 150,000 displaced OFWs. But it turned out while we were accepting the application for cash assistance na we already received 450,000 application for cash assistance. Reason for which we asked for additional budgetary allocation. Fortunately, the President approved additional budget allocation of 1 billion. So, total of 2.5 billion ang natanggap namin. And so far, we have paid 145,000 OFWs. That amounts to about 1 billion 450 million. So, meron pa kami naiiwan na 1 billion 100 million. Pero again, looking at the applications, baka kukulangin yan. So we may again be compelled to ask for additional budgetary allocation to be able to satisfy yung application ng more than 450,000. Although nabawasan na rin yun dahil nabigyan na namin yung iba. And then hindi naman lahat yung nag-apply ay na-approve kasi so far ang approval rating is about 30 to 40% lang. So, yun po ang status. Nakapagbayad na kami ng 145,000 OFWs and the cost would be 1.1 billion 450 million plus. And we are still processing the 450,000 application, hopefully to be able to pay up to the extent of another 1.1 billion without prejudice to our asking for additional allocation from the President. Kasama rin po natin ngayon, thank you, Secretary, si Attorney Martin Delgrad III, LTFRB Chairman. So, MPC, kung may tanong kayo sa LTFRB, lalong-lalo na sa issue ng pasahe na meron pong limited capacity ang ating mga public utility vehicles. Yes, Yusek Rocky. Secretary from Belia Carriazo of Bandera, sabi po daw sa column ni Attorney Rudolph Philip Jurado, unconstitutional ang isinusulong na extension ng Bayanihan Hill as one law hanggang September 30, 2020 dahil batay daw po sa Article 6, Section 23 ng Constitution kung saan isinasaad nito ang emergency powers na pansamantalang ibinigay sa Pangulo ay titigil sa susunod na mag-adjourn ang Kongreso na nakatakda sa June 5. Ayon kay Jurado, kailangan magpasa ng bagong emergency power law na gaya ng Bayanihan Law at hindi simpleng extension lamang. Ano daw po ang reaction ng Palace dito? Alam ko po yung provision na yan na ang emergency powers will expire upon adjournment of Congress and the first regular session of the 18th Congress will adjourn soon. No? Ang sa akin po, whether be it ang tawag ay extension, it amounts to a new law. Kasi wala naman pong extension kung, kung napaso na yung batas. No? So siguro po, kahit anong title ng bill na yan, it will amount to a new law authorizing the exercise of emergency powers. Next question, please. Ang question ni Francis ng Daily Tribune at tanong na po ni Maricel Halili kanina about domestic flight. Kay Girly, linaw na lang po, until when will foreign visitors be banned to enter the Philippines? Do we foresee this rule easing up anytime this year? Are balikbayans allowed to enter or are they also banned? Wala pa po tayong desisyon sa IATF na papasukin ang mga dayuhan. Alam niyo po, sa OFWs alone, halos di na tayo magkanda-ugaga dahil lahat po ng mga umuwi ay binibigyan natin ng PCR test. No? So magkakaroon pa tayo mas malaking problema kung pati mga dayuhan ay pauuwiin natin. No? So ngayon po, wala pang problema. Ang yung second question ay, ano yung second question? Balikbayan. Balikbayan. No? Depende po yan. Kung Pilipino po sila, ay makakapasok po sila. Pero kung ang passport nila ay dayuhan na, considered na po sila as foreign, unless meron silang dual citizenship. Next question please, si Joyce Balancio. Yes, good afternoon po, Secretary. Yung question ko po ay for Secretary Togade. Sa isang webinar po organized by Move as One Coalition, meron po mga ilang groups doon na expressing concern dito po sa new EDSA bus system natin na gumagamit tayo ng median lane. Paano daw po ito para sa mga PWDs?
Hindi po ba ito mas mahirap sa kanila kasi under our system daw kailangan pong gumamit ng overpass and aakyat pa sa platform ng MRT para po makapunta sa medium lane. Ano yung assistance na ibibigay natin sa PWDs po? Secretary Tugade. Una po, kung meron hong mga grupo o mga individual na nag-o-object dun sa paggamit na median lane, meron din ho naman mga grupo na nagsasabing, yehey, panalo na umpisa na yung median lane. Ibig kong sabihin, meron ho mga iba-ibang opinyon. At ngayon ho, nakakarami po sa aming pananaw at sa aming mga natanggap na ini-endorso ho yung paggamit ng median lane. Katanungan, ano yung mga gagawin para yung tinatawag na senior citizen at mga persons with disability na sa programa ho yan. Ngayon ho, yung 4 na bus augmentation system, ginagamit ho yan para sa MRT3. Ito pang MRT3 yan. At habang ginagawa yan, meron hong planong maglagay ng tinatawag na bridge at mga pedestrian way na kung saan importante at mahalaga yung kapakanan, safety and welfare ng lahat ng mga pedestrian at lahat ng mananakay, lalo't higit yung tinatawag natin na senior citizen at mga persons with physical disability. Okay, may dadagdag ata si Attorney si Chair Delgra. Sige po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Tama po yung sinabi ni Kalihim Secretary Tugade na meron pong median lane na nilalagay. At yung median lane po, para sa bus po yan. Siguro ang tinutukoy doon na tanong is yung kung saan mailalagay yung bus stop. Yung bus stop po, yung isang type of bus stop nandun sa ilalim ng MRT. Yung isa naman po, nasa yung tinatawag na third lane. Dalawa yung pong ibig sabihin ng access papunta doon sa bangketa. Ang ibig sabihin po na pwedeng umakyat doon sa footbridge at yung tinatawag na, yung tanong po kanina na at grade crossing, yung pagtatawid po papunta sa bangketa, ay pinag-uusapan pa rin po. And again, the point of the matter here is really as to whether it is safe to cross the road from where the bus stop is. So yun po ang pinag-uusapan sa ngayon. At ultimately, ang sinasabi po natin dito, yung kapakanan at kasiguraduhan ng ating mga mananakay, lalong-lalo na dito sa EDSA bus loop service, masisiguro natin kung tatawid na sila sa kabila. Okay. Next question. The time is 12:47. Actually, I need to call your attention to this kasi yung mga kapatid natin sa KBP, bumibitaw po sila sa coverage ng mga 1:10, no? So we need to finish by 1:10. Yes, next question please. Kay Secretary Bello po, actually, and kay Secretary Roque, nabanggit niyo po before na yung mga OFWs na wala na pong trabaho dito, they will be targeted for build projects of the government. Ito po ba'y tuloy pa rin? And paano po ba yung pagpili sa OFWs for construction workers na po ba ito? Paano po yung mga OFWs na hindi naman po kaya yung trabaho sa construction? Secretary Bello? Ama po yun, doon sa mga build program ni Secretary Tugade at saka ni Secretary Villar, ay malaki ang opportunity para sa ating mga OFWs, lalong-lalo na yung mga skilled workers, dahil magagaling na construction workers mga yan eh. So they will be well fitted for the work to do the construction work of the DPWH saka DOTR. Ngayon yung mga hindi naman ma-accommodate sa construction business, meron naman tayong livelihood project, livelihood assistance to all overseas workers na re-repatriate namin. They will not only be entitled to cash assistance of 10,000 to 20,000, 20 kung active member ka ng OWA at 10,000 kung hindi ka active member. Ngayon, kung in addition to yung financial assistance na yan, bibigyan ka ng livelihood assistance. When we say assistance, bibigyan ka ng 20,000 na ininegosyo mo, walang bayad, walang interest. Pero kung gusto mo na medyo maganda-gandang negosyo, halimbawa gusto mo mag-put up ng catering business, pwede kang umutang ng 100,000, walang interest naman yan. Okay, so in addition to that, meron kami special program
sa lahat ng mga OFWs, returning OFWs, yung tinatawag naming scholarship certificate. Kapag meron kang 3 anak, yung 3 anak mo, scholar namin. Kung meron kang 10 anak, pasensya na kami, 10 anak mo rin ang scholar namin. Those are what we call the reintegration program for our overseas Filipino workers. Thank you po. Bukod pa po sa programa ng DOLE, meron din pong livelihood assistance ngayon ang binibigay ng DTI. Up to 100,000 po mauutang doon sa mababang interest. At meron din pong separate na livelihood program ang Department of Agriculture. Secretary Tugade? Idagdag ko lang po, maiksi lang ito. Meron din po tayong tinatawag na training, on-site training doon sa mga overseas worker na gustong mag-involve sa konstruksyon. Itong on-site training ay ginagawa ho namin in close coordination not only with TESDA, with DOLE, but also with the contractor themselves na pumapayag ho sila na habang nagte-training, may sahod na yan at kung magka-training, i-assimilate yan sa project mismo. Meron pong on-site training na napaloob sa programa ng Build ngayon. Yes, Okay, last question na lang po, Secretary. Yes, go ahead. Just to clarify lang po, isa-certify as urgent pa ba ni Pangulo Duterte yung extension ng Bayanihan to Hilas 1 Act? I believe parang nabanggit yun ni Senator Subiri. And marami po kasi nakapuna bakit nauna daw po i-certify pa as urgent yung amendment sa anti-terrorism law kaysa dito sa extension of Bayanihan to Hilas 1 Act when in fact we are facing bigger problems as like COVID po. Lilinawin ko lang po, kahapon lang po ng hapon napadala yung certification. Kaya nung tinanong niyo ako na umaga, totoo po, hindi pa siya certified urgent, dahil hindi pa nakakarating sa Kamara de Representante. Pero unahin ko lang po na, gaya ng sinabi ko kanina, 17th Congress pa po na i-file ni Senator Ping Lacson sa Senado itong panukalang batas na ito, at 18th Congress na po tayo ngayon. So hindi naman po tama. Talagang matagal nang nakabinbin po yung amendments to the Human Security Act. Na pagdating po dito sa Wihilas 1 Act, papa-adjourn na po kasi ang Congress, let's face it, Parang kung kinakailangan talaga maipasa yan sa lalong mabilis na panahon, baka kinakailangan mag-special session, kasi pa-adjourn na po ang Congress. Pero ang tingin ko po, whether be it pagbalik ng Kongreso or request for special session, wala naman pong magiging problema yan. Dahil yung mga kapangyarihan po na binigay ng Kongreso kay Presidente, nagamit naman po yan, lalong-lalo na yung pag-purchase ng mga COVID-related medical equipment na hindi nadadaan sa bidding requirements ng 9184 at saka yung pag-realign ng budget. Nung huling naging guest po natin dito si Secretary Avisado, na-realign naman po ang mga kinakailangang ma-realign. Pero gaya ng sinabi ni Secretary Avisado, yung supplemental po will depend sa pagkakaroon ng additional sources of revenue. So sa tingin ko po, hindi magiging problema. Yes, Yusek Rocky. Tanong dito ni Julie Aurelio, kasi nandiyan na po si Attorney Degra. Kailan daw po pwede ang jeep at ano daw po ang suggestion ng DOTR sa physical distancing dito? At yung kay Heidi Sampang naman daw po, yung sa religious gatherings, kung pareho daw po ito sa GCQ at MGCQ areas na bawal. Okay, si Attorney Degra, Chair. Apo, salamat po sa tanong. At sinasabi po natin paulit-ulit na yung sinusunod po natin yung hierarchy of public transport sa dalawang bagay po. Unang-una, yung mga bus, kaya nasa taas ng hierarchy yan, kasi mas malaki yung kapasidad nila. Alam naman din po natin na bawas po ang kapasidad dahil sa social distancing. So inuuna po natin yung mga modes of public transport na mas malaki yung kapasidad compared to those na maliliit. At pangalawa po, sinabi na rin po ni Secretary Tugade, yung kapasidad na ma-ensure yung social distancing ay nandun po sa mga fleet managed na mga sasakyan kagaya ng mga bus. So, however, pag kukulangin po yan, kukunin po natin doon sa yung tinatawag nating compliant modern jeepney. Kung kulang pa rin po yan, doon na po tayo doon sa mga ibang modes of public transport. Pagdating po sa tanong sa religious gatherings, hanggang 10 pa lang po. Kasi yung numero po na 10 ay para sa GCQ
at nakasulat po dun sa resolution sa MGCQ, pagkakasunduan pa kung ano yung maximum number. So wala pa po yung ganyang number, so hanggang 10 pa lang po. Next question, please. From Rosalie Cos ng UNTV, ano po ang assessment ng PALAS at ng IATF doon po sa first day ng GCQ? May nakikita po ba kayong lapses or satisfied naman po na kayo sa naging behavior ng public? Well, ang naging balita po ng ating mga pahayagan ay marami raw na stranded, no? Pero gaya ng sinabi ni Secretary Tugade, ang pakiusap po natin ay bagamat tayo GCQ na, subukan pa rin po natin na mag 50-50 at least dahil talagang hindi po sapat ang transportasyon natin kung papapasukin natin ang 100% ng ating workforce, no? So sa gobyerno naman po, meron na po tayong Civil Service Commission na resolution na nagsasabi na bagamat 100% back to work na ang gobyerno, 50-50 pa rin kung po pwede. At sana po, ganun din ang gawin ng pribadong sektor. Dahil sa ngayon po, wala pa talagang 50% capacity ang ating public transportation. Yes, Secretary Tugade. Doon po sa katanungan na ano yung obserbasyon o ano yung naging pananaw namin sa 1.5 day na inilunsad natin yung bagong pamaraan ng Department of Public Transportation. Himayin ho natin ito. Doon sa Riles, ang obserbasyon ho namin, panalo yung social distancing na ginawa. Kaya nga ba't itutuloy-tuloy pa ho natin yung pagtakbo ng mga doon sa MRT 20 train sets. Kasama na ho dito yung 3 train sets na Dalian. Itutuloy ho namin yung pagtakbo ng LRT1 na 28 train sets. Yung LRT2 itutuloy yan. Kasama na rin ho yung PNR. Sa LRT2, 5 ho yan. Merong isa naka-reserve. Papatakbuhin ho namin yan. Sa PNR, 8 tren. 6 yung bago na nagmula sa Indonesia, sa Inca. Lahat ho to ay papatakbuhin. I-maintain po namin yan. Doon sa bus augmentation, ano ho yung obserbasyon? It worked. In the 1.5 day that we have launched it, it worked. At itutuloy-tuloy ho natin yan. Liwanagin ko lang ho, yung 4 na istasyon ngayon is not permanent. Ito ho is a moving number of stations na kung saan sa pagdating ng mga araw at sa pangangailangan ng tao, pwede ho nating dagdagan yan at isasama ho namin sa tinatawag yan na programa para sa tinatawag na kabuuang programa not only sa EDSA, pati na sa labas. Yung hong tinatawag na city buses, baka akala ho natin ng nakakarami, ang inaasikaso lang ho natin yung EDSA. Hindi po. Meron din ho mga transportation requirements na ina-address at ginagampanan outside of EDSA. Ito ho ay ginagamitan natin ng mga city buses. Ano ho yung obserbasyon sa katanungan? Nakita ho namin kahapon na kinakailangan dagdagan pa yung mga ruta. Kaya nga ba't kagabi, sa unang araw ng aming pagpupulong-pulong, sabi ni Chairman Delga, sige na, dagdagan natin ng 2 pang ruta. Yung 2 ruta ho, ito ho yung Angat to Quezon Avenue. Yan ang una. Pangalawa ho, dinadagdag namin yung sa Dasmariñas papuntang PITX. Ang ibig lang hong sabihin nito, as we launch and as we implement the system we are doing now, kung makikita ho namin na merong kaganapan at kailangan na dapat gampanan, gagawin ho namin. Kaya nga pinakita ho yan sa pagdagdag ng 2 ruta kagabi. Yung free shuttle ho, tuloy-tuloy ho yan. Meron ho tayong free shuttle para sa mga frontliners, sa mga medical practitioners. Alam nyo ho ba, sir, kahapon, lumagpas na kami sa 1 milyon na siniserbisyuhan na mga frontliner at mga medical practitioner. Tanong, itutuloy ba ho yan? Yes. Doon sa ibang free shuttle, nagbigay ho at nagambag ang Department of National Defense, ang Philippine Coast Guard, ang PNP. Lahat ho ito nagkakapit-bisig at nagbibigay ng mga libreng sakay. Ito ho yung experience sa unang araw. Ito ho yung obserbasyon sa unang araw na plano ho naming bit-bitin, baguhin at improvein in the coming days. Maraming salamat ho. Thank you, Sec. Joseph Morong, GMA. Sir, good morning. Good morning, Secretary. Sa Attorney Delgra. Sir, question ko po muna is about the flight. Secretary Tugade,
Can you walk us through po yung mga interesado na magbiyahe gamit ang eroplano pabalik sa kanilang mga bahay? Ang sabi po ay hindi po pwede yung leisure. But how do you establish na hindi po leisure yung pagpunta doon? And then pagdating po nila doon, bago po sila pumunta doon, ano po yung kailangan nila mga dokumento na hawak? At pagbaba po ba doon ay kailangan silang i-quarantine? Sir, kunyari babiyahe tayo, can you walk us through kung ano yung pwedeng at dapat gagawin? Ganito ho yan. Una sa leisure. Sir, talagang yung leisure, wala naman silang mapupuntahan. Sarado pa yung hotel, sarado pa yung resort. Hindi pa ino-okay yan ng DOT na kung saan tugma at nauukulong yan sa tinatawag na modified GCQ. GCQ to GCQ, wala ho talaga. Yung may experience, yung leisure at tourism, wala hong pasilidad, kaya hindi. Ngayon, I will walk you through and please follow me. Meron hong pasahero, pupunta, magbubook yan, magre-reserve. Yung re-reserve na ticket, naka-schedule ho yan, pre-schedule yan. Hindi ho pwedeng pumunta lang doon at mag-antay. Hindi ho. Kasi this is the standard commercial operation where there will be pre-booking, on-site booking. Ngayon, magkakaroon ho ng sariling pamantayan at pamantayan at patakaran ang mga local government. Maalala niyo ho yung sabi ko kanina, lahat ho ito gagawin natin in coordination and in harmony with the local government. In other words, whatever the protocols which the local government will implement, pag-uusapan ho yan at pag nagka-agree, susundin ho yan. Saan protocol yon? Pagpunta, pagsakay, paglatag, paglabas ng eroplano at paglabas ng airport. Ito ho ay suma total. Kahapon ho, nakipag-usap ako, nakipagpulong ako sa ilang airlines kahapon ng tanghali. This was an impromptu meeting na kung saan napagkasunduan namin yung announcement, yung ticketing, yung booking. At napakasunduan ho namin na babaybay at gagabay ho kami sa mga protocols na gusto ng local government na na-approve ng IATF and in accordance with the health protocol of the Department of Health. The time is 1:01. Pati pala PTV4 bibitaw ng mga 1:15. No? So, bilisan na po natin ang mga tanong. Joseph, please. Quickly, your second question. Yeah, I think this is your idea to have this much secretaries in your briefing. But anyway, sir, yun pong sa provincial travel, sir, kay Secretary Togade and kay Attorney Deldra, yun pong mga kababayan natin, we've been receiving a lot of questions na pwede po ba silang magbiyahe na gamit yung mga provincial buses? Papaganahin na po ba yan? Paano po yung magiging procedure? Do we need travel passes, travel authority, and yung quarantine procedure, sir? Yung mga proseso ho sa lisensya at certification ng mga babaybay at tatakbong buses, kung pahihintulot mo, Joseph, ibibigay ko yan kay Chuck para nung ganun, detalyado yung presentasyon. Pangalawa ho, talaga namang kung travel ng GCQ to GCQ yan, dapat i-allow ho yan. Sabi nga ho sa cargo rin, dapat sabi sa ng IATF, unhampered flow of cargo. Lalo't higit kung ito ho'y bumabagtas sa kwalifikasyon essential, gaya ng pagkain at medisina. Chuck, can you itemize the requirement for registration, including the online registration and processing? Joseph, magandang hapon po. Sir. Yung tanong po yung sa provincial bus, yung pagbabiyahe po ba yan? Yung ba yung tanong nyo kanina? Apo. May bye-bye That's right, sir. That's right, sir. Apo. As mentioned, in fact, I'm sorry. As mentioned po kanina, na yung pagtatalaga po natin ng public transport, land-based public transport for that matter, and even across the transport facilities, calibrated yung response natin dito, at partial and in phases. In phases naman po, originally we have mentioned that phase 1 starts when GCQ, when Metro Manila would be considered GCQ area already. Pero meron po tayong timeline until June 21. Not having said that, yung initial assessment po natin dito, wala muna yung provincial bus trips papunta at palabas ng Metro Manila. Except po yung ginagawa ng
balik estudyante, balik OFW programs. Kasi ito po yung mga tugon at instruction ng Presidente na makauwi na yung mga OFW papunta sa probinsya. But the regular provincial bus routes po, hindi pa po pinapayagan at tinitingnan po natin on the ground paano natin gawin yan. Although, inaayos na rin po natin together with the DILG kasi isasama na rin po natin dito sa implementation. Sila po yung kasama natin dito pagdating dito sa ensuring the health protocol sa loob ng sasakyan. Lalong-lalo na, the same thing also with yung pagbabiyahe sa aeroplano, kailangan yung galing sa origin at papunta sa destination. Whichever it may be, either coming from Metro Manila going out or from the province going in. So yun po ang inaayos natin sa ngayon at napagpaplanuhan naman din po. Okay, last question. Sir, can I have one last question for Secretary Bello? Sir, good afternoon. Sir, updates lang, no? May tatlo lang na concern. Yung meron pong mga manggagaling ng Dubai at 4 na beses daw po sila na na-cancel yung flight. That's one. Number 2, may mga dumating po galing Cayman Islands, hindi pa daw po sila nasa-swab dun sa mga facilities that they are in the Philippines. And number 3, meron po mga 400 na mga Filipinos in Korea na mag-expire na yung visa and they fear na mag-TNT kung hindi sila makabalik sa Manila. Those 3 questions, sir. Okay. I will answer first yung last, yung tungkol sa Korea. Kaya mabuti kasi nandito si Secretary Tugade kasi kailangan ng authority ng Korean Airlines na makapunta dito. The moment we get a clearance from Secretary Tugade, then they can fly in yung mga kababayan natin. Okay? Okay. Yun naman sa Dubai, nagka-problema tayo dun dahil sa lockdown. Oo, walang nakakalipad pa ngayon. Pero our labor agency reported to us, but maybe in a day or 3, 2 or 3 days, baka mabigyan na sila ng clearance na pwede nang i-allow some selective flights na i-allow nila to be able to send our OFWs back to our country. Okay. Yusek Rocky. Okay, sir. Thank you for your answer. Thank you, Joseph. Sir, yung second question ni Rosalie na natanong na ni Tricia about dun sa illegal na clinic na gumagamot ng COVID patient. Tanong na lang po ni Sam Denilla ng Business Mirror. May report para kay Secretary Bello. May report na po kayang nakuha ang DOLE na companies na di nag-comply sa joint DOLE DTI guidelines to prevent the spread of COVID-19 sa worksite. Ano po ang gagawin ng DOLE sa mga nasabing reports? Well, very few pa ang natatanggap namin doon sa compliance with yung aming health protocol. Very few pa lang. Kasi unang-una, wala pa nakakapag-inspect. Dahil alam nyo naman, skeleton force ngayon, mga skeletal force ngayon ang ating nasa gobyerno. So, hindi pa masyado marami ang nagko-complain. Pero yung mga nakakatanggap kami ng complaint about some companies not complying with the health protocols, then we give them the notice and then require them to comply. We give them 15 days to comply. After that, kung hindi sila mag-comply, may mga administrative penalties. Next question, please. For Secretary Tugade, may infrastructure project po kaya ang DOTR na hindi matutuloy because of COVID crisis? If meron, ilan po kaya at ano po ang gagawin ng government sa pondo for the said project? Una po, kung kami masusunod, ayaw po namin na merong flagship project sa build na hindi matuloy. This having been said, our completion of projects takes 2 concepts. One is completed as a whole and the other is partial operability. Given this concept, ang kagustuhan ho namin matapos lahat yung proyekto na nasa build flagship project in relation to the Department of Transportation, matapos ho yan bago ang termino ng ating Pangulo, President Duterte. Hangarin po namin na lahat yung build project na nakaatang at nakapresenta ngayon upang matuloy at mapaunsad ay ating matapos. Ito ho, kapareho nung umpisa kaninang usapan, may tinanong ho kayo, ano yung isang sikreto o ano yung isang pamaraan na kung saan yung ekonomiya ay mananatiling tatakbo at uunsad. Sinabi ko ho, yung build project, yung flagship project, kailangan wag maantala,
kailangan bigyang katuparan. Sa katanungan, ano yung mga project na hindi matutuloy, ayaw ko pong isipin na mayroong mga project sa build na hindi matutuloy. Salamat po. Okay, next question. For Secretary Roque, tungkol pa rin po ito sa SAP, dun sa second tranche, ano daw po ang gagawin ng government sa matitira sa 100 billion budget para sa second tranche ng SAP? Wala pong matitira dyan kasi bagamat 12 million plus yung manggagaling sa unang listahan, meron din tayong 5 million plus na bagong mga pangalan. So uubusin po natin yan dahil nasa batas po yan. Melo Acuña. Good afternoon, Mr. Secretary. Good afternoon to Secretary Tugade. Let me just ask, what's the future of the Philippine aviation industry considering COVID-19? That's the first concern. Secretary Tugade, please. The future of the aviation industry, one word, dicey. Kasi meron ho tayong kalaban na talagang masyadong madaming variables ni hindi natin nakikita itong punyeterong COVID na to. Talagang, it's really very dicey. Around the world, there are many airlines now declaring bankruptcy. But we are mandated locally that we protect and help assure the continued viability and operations of our own local aviation partners. Kaya nga po, dun sa diskusyon, dun sa tinatawag na Kongreso, House of Representatives at Senado, meron ho kaming iprinisintang Economic Stimulus Act. Ito ho, ang mga bagay-bagay na kung saan bibigyan ng suporta ang ating aviation industry. What is the aviation industry as you look forward in the horizon? Sir, sana ho magsama-sama tayo magtulungan para nang sa gayon. As we traverse and as we conquer COVID-19, the continued subsistence and operation of our local operators are maintained and guaranteed and assured. Yes, For last Secretary question. Bello, just two brief concerns. Ano po yung balak ninyong program sa mga formal? Pangalawa, samantalang Sabi ka po, Melo, hindi namin nakuha yung first question mo. ang anti-terror bill, ano po ang nakikita ninyo? Mayroon pa bang pag-uusap sa pagitan ng CBP, NPA, NDF at ng pamahalaan? Sagutin ko na po yung pangalawang tanong. Wala po muna, sabi ni Presidente sa ngayon, no? Pero baka naman pwedeng magbago pa rin yan, no? Sec, no? Pero yung unang question mo, hindi narinig ni Hindi ko Sec narinig, Melo. Melo, yung first question mo eh. Opo, ano pong balak ng Department of Labor sa bagong normal para sa mga manggagawa natin? What plans have you for the new normal? Thank you. Siyempre, Melo, ang aming mandato ay protection of employment. Gusto kong emphasize yan na kasi merong misperception na ang DOLE is responsible for creating jobs. Wala po kaming ganung mandato. Our mandate is to preserve employment. Kaya marami po kaming post-COVID-19 recovery plan. And one of them would be a salary subsidy for employers. Ito para employers, hindi para employees. We will subsidize, our proposal is to subsidize our employers by 25 to 50%, provided that they retain their employees or even increase their employees. Yun po ang number one na plano namin para ma-preserve ang employment. At the same time, strengthen yung operation ng mga businesses. Yes, Yusek Rocky. Opo, Thank you, Melo. Opo, may pahabol lang si Julie Aurelio. Sa Commonwealth na lang daw po, ano ang sasakyan mula bahay hanggang MRT3 o augmentation ba ng bus kung wala daw pong jeep? Si Attorney Delgra. Ang katanungan po ay specific sa Commonwealth. Yung sinabi po ni Secretary Tugade na yung rota Angat sa Bulacan na dadaan sa San Jose del Monte, Bulacan, pababa sa Fairview hanggang sa Commonwealth, hanggang doon na rin po sa Quezon Avenue kung saan meron pong MRT station. So ibig po sabihin nito, magko-connect itong rota nito galing north papunta doon sa main corridor ng EDSA kung saan pwede silang pumili na sumakay ng tren o sasakay yung EDSA bus
augmentation service po. Julie, kung dyan ka natira, susunduin kita ng padyak. Yes, question pa ka, Rocky? Opo, meron pa po para pa rin kay Attorney Delgra. Yung One UTAP, may hiling daw po na ipagpaliban muna ang Jeepney Modernization Program implementation at payagan muna silang makabiyahe dahil wala raw silang kita sa loob ng halos 2 buwan. Patungkol po dyan, as we have mentioned earlier, ang kapakanan po ng ating mga mananakay, ang nananaig, kasi nga public health issue po ito, secondary po yung public transport. But nevertheless, pagdating naman din po sa assistance na sinasabing matagal na rin walang trabaho, tuloy-tuloy po yung ugnayan natin sa dswd kasi alam po natin may mga issues doon sa pagbibigay ayuda, lalong-lalo na sa ating mga pampublikong mga driver na ating pampublikong sasakyan. Tuloy-tuloy po ito at sinabi na rin ni Secretary Roque na pati yung second tranche kahit na Hunyo ibibigay. So yun po ang tinututukan po natin not only on the part of LTFRB pati na rin po sa DSWD na matugunan yung ayuda na yan. Okay, our last question, Yuan Menchen. Yuan. Hello, good afternoon. Good afternoon. Go ahead. I have a question from on Hong Kong for Secretary Rocky. We know on the second half of last year, Hong Kong experienced prolonged social unrest and escalating street violence, which plunged the city into the gravest situation since it returned to China in 1997. We know there are more than 100,000 Filipinos live in that city. Last year, a lot of them said the social unrest made them feel scared. And last week, the Chinese National People's Congress adopted a resolution that said China is set to create a Hong Kong national security law in the future to safeguard the sovereignty, security, and development interests in the city of Hong Kong. So my question is, I wonder if you could give us a comment on this China's legislative move. Well, in the same way that we do not want other countries to interfere in our affairs, that is a purely Chinese matter. We respect the exercise of China's sovereignty over Hong Kong. So we hope that all Filipinos will also comply with the law because all Filipinos need to comply with the local laws in their host state. Okay? Now, I think we're out of time. Okay, yes, follow-up question. One follow-up. Do you think that Hong Kong's long-term prosperity and stability will benefit Filipinos in the city too? Certainly, with at least 100,000 workers in Hong Kong, the continued prosperity of Hong Kong will mean continued employment for Filipinos, and because of our proximity, we hope that prosperity will continue and will even prosper so that there will be more opportunities for Filipinos to work and make a livelihood in Hong Kong. Thank you. More than 300,000 Filipinos in Hong Kong. And just for your information, sir, not a single OFW is asking us to bring them home. They are safe there. Okay. Last three questions from Rocky. Please read all the questions because there will be no station to cover us. Okay, Secretary, a question Go ahead, please. From Tina Mendez ng Philippine Star for Secretary Bello. There are many companies who are downsizing their staff as part of cost-cutting measures. Some are closing some of their branches. Hindi na po ito maliliit na kumpanya. May mga bangko daw po at car dealership. Maliban pa sa estimated 300,000 OFWs na pabalik ng bansa dahil wala ng trabaho sa ibang bansa. Ano po ba and in the long term ang magiging impact nito sa ating bansa at paano po hinaharap ng gobyerno ang hamon na ito? Basahin mo na yung last two questions mo if you don't mind, Sec. Basahin mo na lahat ng questions para mabilisan ang sagot, please. Opo, tanong naman po kay Bella Carriazo, yung pong assistance sa SMEs, marami pong nagtatanong kasi by the time po na naging effective yung application, meron pang nagagamit na vacation at sick leave ang mga empleyado. Pero kung ubos na po ang mga leave
na ang mga leave na pasok na po ba sa ayuda ng gobyerno ang mga empleyado? Kung pinaka-cancel po yung application, pwede po ba ito na ma-reconsider? Sige, both questions po si Secretary Berlio. Kapag naubos na po yung leave benefits, wala na tayo talagang magagawa. Wala na tayong magagawa dyan, ano? Pero doon ko naman sa subsidy, yung binanggit ko kanina sa iyo, yung sa SMSE, business establishment, we are studying and in fact we are recommending yung cash subsidy of 25% to 50% to employers, provided that they retain their employees and add additional 20 to 30% of their workforce. That will generate additional employment. Okay, yung unang tanong po, ano yung impact ng mga pagsasara ng mga not just small and medium but even big businesses? So far, yung aming record will show that because of 20% adopting yung flexible work arrangement and 80% temporary closing their businesses, ay nagkaroon ng displacement of about 2.7 million workers natin. Pero hopefully yung nag-temporary close, they will start reoperating as soon as mawala itong COVID-19. Last question, Yusek Rocky. Opo, yung tanong ni Daryl Esguerra ng Inquirer.net, na sagot niyo na po about yung new anti-terrorism bill. Yung tanong na lang po ni Jillian Cortez ng Business World, are there any updates on the Bulacan Airport project considering its groundbreaking was supposed to be in the first quarter? What can we expect this second quarter and the rest of the year? Ngayon ho, umuusad naman bagamat dahan-dahan yung Bulacan project. Appreciatin po natin na napangunahan tayo ng mga developments dun sa tinatawag na groundbreaking. Meron hong family problem ang ating proponent at pumasok yung COVID. Ano ho yung ginagawa ngayon? Sa akin kong kaalaman, ang ini-inform ho ako na nag-uumpisa na ho sila nung tinatawag na site survey and site relocation. Ito ho yung pangunguna upang mapaunsad at maumpisa na ho yung proyekto. Meron na hong ginagawa dyan ngayon. Okay, we're out of time. Thank you very much, Secretary Tugade, Secretary Berlio, Chairman Delgra. Sa dami po ng tanong, it would seem that we would have you back here very soon. At maraming salamat din Yusek Rocky at sa lahat ng miyembro ng Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesman Roque nagsasabi, mag-ingat and stay healthy. Magandang hapon po. Sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso.
hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon, flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan, sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberia. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.